Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa mini-monitor natin na si Typhoon Uwan. Si Typhoon Uwan nga po ay namataan yung pinakasentro po niyan sa may east of Eastern Visayas. At ito nga po ay tinatagnay ang lakas na abot na 130 kilometers per hour. Yan po yung pinakamalapit sa gitna. At may pagbugso po yan na aabot na 160 kilometers per hour. Medyo bumilis nga po yung kanyang pagkilos sa 25 kilometers per hour. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, iba yung paghahanda nga po dito nga po sa parte ng Aurora ay dito po ang magiging entry point ni bagyong Uwan. At kung mapapansin nyo nga po sa ating satellite image, halos buong Pilipinas ay naapektuhan na nung extension ng kanyang kaulapan. Ayan po yung expand ng extension ng kanyang kaulapan na posible nga pong nagdadala ng mga pabugso-bugso ng hangin at mahina at katamtamang pagulan. At ayon naman po sa European Center na within next 8 hours to 16 hours, magkakaroon na nga po ito ng posibleng eye wall. Yun po yung bilog sa gitna ng bagyo at posible po itong intensify into super typhoon category. Yan po yung ating imino-monitor. Sa ngayon nga po, nakataas na nga po yung storm wind signal number 1. Itinaas po yan halos sa buong Luzon. Kasama po dyan ang Southern Luzon, Central Luzon at Northern Luzon. Kaya maghanda na nga po yung ating mga kababayan. Ang storm wind signal number 2 lamang dito po sa may Catanduanes, Northern Samar at northeastern portion ng Samar. Pero the rest po signal number 1 po tayo dyan sa Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, dito sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, dito po sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, Metro Manila, Polillo Island, Cavite, Laguna, Quezon, Camarines Norte, dito po sa Batangas, Camarines Sur, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Ticao Island, Burias Island, Albay, at Eastern Samar, Biliran, Leyte, at northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Cebu, northern portion ng Bohol, northern portion ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, and Cuyo Island. Kung mapapansin nyo, halos sa sakop nga po ng storm wind signal number 1 ng malaking mapa ng ating bansa. At ayon naman po sa forecast track ng Bagong Pag-asa DOST, halos hindi naman po sila nagkakalayo ng Joint Typhoon Warning Center, Japan Agency, European Center, Bagong Pag-asa DOST, at iba pang mga weather agency na halos sa ngayon nga po ay halos parehas na yung kanilang mga forecast track na posibleng dadaanan o yung landfall scenario dito ni bagyong Uwan. At dito nga po inuulit natin, dahil nga malayo pa rin yan si bagyong Uwan, itong tinatawag nating cone of uncertainty, dyan po maglalaro pa rin po yung sentro, kaya posible pa po yan bumaba at posible pa rin po yan umangat. Ito naman po yung forecast track ng Japan Agency, National Oceanic. So dito nga po yan, papasok po yan sa parte ng Aurora. Then pag tama po yan dyan ay bahagyang hihina itong si bagyong Uwan, and then dadaan po yan ng parte ng Baguio. Mag-exit nga po yan dito sa may parte ng somewhere in Ilocos Sur ay mag-exit po yan, or dito po sa may parte ng La Union. And then asahan nga po natin
na aabutin po niyan yung parte ng Bicol region. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. Posible pong malakas na hangin at ulan ang maranasan dyan. Possible po dyan yung mga nagtatanong po ng mga storm wind signal. Inuulit po natin ang naglalabas po ng mga storm wind signal na authorized po ay ang Bagong Pag-asa DOST po lamang. Kaya ito ang tinataya nga po, binabase po natin ngayon sa posibleng lakas ng hangin at naulan na posibleng dadaan ay possible nga po ang storm wind signal number 3 or 4 sa may parte nga po dito ng Bicol region. And possible nga po yung storm wind signal number 5 dito po yan kung saan nga po papasok si bagyong Uwan. Ito naman po yung forecast track ng European Center. Sa forecast track naman po ng European Center, ito po yung forecast track niyan. So dito po mas makikita natin malapitan yung kanyang dadaanan. So possible nga po pinaka-entry point niyan dito nga po sa may parte ng Aurora. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan dyan dito sa Dayara Basin, and then diretso po yan sa Pilaway, and then pagkatapos po niyan diretso po yan sa Santa Fe, Maliko. Ito po yung pinakasentro po ito dito sa Camp 3, Pugo, and then dito po yan sa may ibabaw ng Aguo. Diyan po yung pinakasentro niya dadaan. Pero wag natin masyadong pagkatutukan nga po yung pinakasentro po niyan dahil yung kanyang katawan o yung sirkulasyon nitong si Bagyong Uwan ay halos sakop po niyan ang buong Northern Luzon kasama po ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Malalakas na hangin na posibleng umabot ng 100 kilometers per hour ang lakas pataas, yun po ang ating mararanasan. Kaya ito pong mga posibleng dadaanan ni Bagyong Uwan dapat po ay nakaredy na tayo at nakapaghanda na po, at yung alam natin na malapit sa mga flood prone area ay mas maigi po na lumikas na dahil nga po hindi po basta-basta si Bagyong Uwan at ito po yan napakadelikado at mapaminsala. Dito naman po sa ating wind map ng European Center, bukas nga po mamayang gabi pa lang po mararamdaman na yung mga pabugso-bugso ng hangin dito sa parte ng Eastern Visayas na nasa 65 kilometers per hour pataas na po. And then sa may Catanduanes nga po, ganun din po mararamdaman na rin po yung pabugso-bugso ng hangin na nasa 62 kilometers per hour pataas. And then pagkatapos po dito po sa may parte naman ng Bicol region, sa may parte ng Camarines Norte, nasa 51 kilometers per hour pataas na po yung hangin na ating mararanasan dyan, yung pabugso-bugso. Iba pa po yung tinatawag natin dyan na yung pinakahangin niya, yung pinakamalapit sa gitna, at yung pabugso-bugso na may minsan ay posibleng umabot ng 100 kilometers per hour. Pagdating naman po ng madaling araw, 1 a.m. ng November 9, yung hangin nga po dito sa may parte ng Catanduanes, ito na po ay aabot na ng 100 kilometers per hour pataas yung kanyang lakas. At dito po sa may parte ng Camarines Sur, nasa 79 kilometers per hour. And then dito po sa may parte ng Camarines Norte, nasa 79 kilometers per hour din po yung lakas ng hangin at yung mga pagbugso-bugso. Sa may parte naman ng Metro Manila, asahan din po natin may mga 30 kilometers per hour na lakas ng hangin na posibleng mag-extend dyan hanggang 60 kilometers per hour. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, asahan na nga po natin yung malalakas na hangin dito nga po sa may parte ng buong Bicol region na posibleng umabot na ng 111 kilometers per hour pataas yung lakas ng hangin. Ganun din po sa may parte ng Batangas, Laguna, Bulacan at ng Metro Manila ay malalakas na rin po ang hangin. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. At mas maganda po maging prepared tayo dito nga po sa posibleng
pagtama ni Bagyong Uwan dahil nga po mapaminsala itong bagyo na to. Maghanda po tayo, huwag matigas ang ulo, sumunod po tayo sa anumang iuutos ng mga local government po natin. God bless po sa ating lahat.